Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Basurang Lumilipad. Ito'y isinulat ni Mary Ann Ordinario Floresta at guhit ni Pepper O. Rojas. Boing! Toink! Clank! Tunog ng mga basyong lata ng mga inuming lumilipad mula sa bus. Aray! Isang basyon lata na naman? Masakit yun! Marami na akong gasgas at bukol ngayon. Kailan ba mahihinto ito? Tanong ni South Superhighway. Wala yan, lata lang yan. Tugon ni North Great Highway. Kanina lang, isang nanay ang nagtapon ng disposable diaper sa akin. Hindi ako makahinga. Ang bantot! Nasa ibabaw ko pa nga hanggang ngayon. Ang mga kotse, walang habas sa pagdaan, kaya lalong dumidikit sa akin. Ang lagkit ko na at ang mga langaw, dinudubog ako. O, tingnan mo ako. Iyak naman ni Maharlika Highway. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Akala ko alitap-tap ang dumarating. Nang tumama sa akin, napaso ako. Upos ng sigarilyo pa lang. Hindi ko na mapigilang maiyak. Hoy, makinig kayo sa akin. Sambot ni Dato Highway. Mga plastic at tira-tirang pagkain naman ang tinatapon sa akin. Mga kakanin, stick ng barbecue, mga buto, sauce, balat ng candy, maliliit at malalaking plastic bag at kung ano-ano pang pirapirasong basura. Ang pagkit-pagkit at talagang dumidikit. At ang mga pagkaing sinuka nila? Tanong ni Edsa Highway. Nakalimutan mo na ba? Aba, minsan, dinuduraan tayo. May panahon pa na akala ko umuulan. Ang sama ng amoy, yun pala ihi ng tao. Biglang napaubo ng malakas si Express Highway. Araw-araw, gabi-gabi, yung mga sasakyang tulad ng kotse, bus, jeep, tricycle at truck ay nagbubuga ng masamang hangin. Nagbibigay ng sakit. Ay nako, hingal ni Maharlika Highway. Minsan may asong tumatawid, aksidenteng nasagasaan ng malaking truck. Pakiramdam ko napakarumi ko na. Gusto kong maligo. Sana dumating na ang ulan. Kamusta? Lahat kayo nagrereklamo sa mga basurang lumilipad. Sigaw ng riles ng tren. Tingnan niyo ako, sa tabi, sa gitna, tambak ang basura. Ginawa akong tambakan ng lahat. Kapag dumaraan ang tren, asahan niyo na ang mga lumilipad na basura, kahit saan. Kung ang hila ng tren ay isang van, doon nagtatapon ang mga tao ng basura nila. Kaya kapag nakita niyong tumatakbo ang tren, akala mo isang sasakyan nagabundok ang basura ang dala. Terrible! Mula rito kita ko na ang dumi. Sabi naman ng himpapawid na dumadagundong ang tinig habang nakikinig sa usapan ng mga daan at lansangan. Nagtataka ako kung paano natanggap ng mga tao ang nagkalat na dumi. Hindi na ako mabibigla kung isang araw papatayin sila ng basura. Di bale, mga kaibigan, malapit ng umulan. Lahat kayo ay makakapaligo na ng maigi. May mga duming maiiwan sa inyo, pero kahit papaano makakatulong ito na malinisan kayo. Yippee! Andito na ang ulan! Sigaw ng mga lansangan. Ang liga-ligaya nila, patuloy ang buhay. Ang lansangan ay patuloy na nagdurusa sa mga duming lumilipad. Ilang buwan na ang dumaan, araw-araw kahit saan, patuloy sa pagtatapon ng kanilang basura ang mga tao. Nagliliparan na ang iba't ibang basura sa lansangan tulad ng mga disposable diapers, mga pambalot, lata, tissue, pira-pirasong papel, plastik na baso, balat ng prutas, upos ng sigarilyo, lahat ng uri ng basura. Lumilipad ito mula sa bintana ng mga nagdaraan, kotse at bus, pati sa mga taong dumaraan o naglalakad. Sa ibabaw naman ng tren, puno ng basura. Ganon din ang lansangan. Nagsimula na magreklamo si South Great Highway. Lahat ata tayo may sakit sa balat. Napansin nyo ba?
Ang dami na nating bukol sa ibabaw. Ang kati-kati pa, akala mo tuloy maliliit na bundok. Hindi na ako makahinga, sabi ni Express Highway. Puno na ako ng basura. Hindi na ako makahinga sa masamang amoy. May sakit na ako. Iba na ang aking pakiramdam. Ang baho ko na. Ang dumi ko pa. Hindi ko na ito matatagalan. Habang nagkakatinginan ang bawat isa, nagulat sila dahil nakita nila ang parang maliliit na bundok na tumutubo sa ibabaw nila. Mga bukol, palaki ng palaki, paangat ng paangat araw-araw, padami ng padami, parang maliliit na bundok. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Maharlika Highway na puno ng pag-alala. Kung wala tayong gagawin, lahat tayo dito ay mamamatay. Dapat malaman ng mga tao ang dulot ng mga lumilipad na basura sa atin. May plano ako, sabi ni South Great Highway. Kailangan nating kumilos ng sabay-sabay at pagpagin ang mga tumutubong bundok sa ibabaw natin. Kailangan nating gumawa ng paraan bago tayo matabunan ng mga basura. Kung isa lang sa atin na magsasagawa nito, ang basurahan ay babalik lamang sa atin. Tama! Sigaw ng lahat. Kailangan na nating kumilos. Kailangan na natin ng sariwang hangin. Kailangan nating maglinis. Napakakati. Kailangan na nating linisin itong mga bukol na nakakapit sa atin. Sabay nilang nasabi. Para maging mabilis, hingan na natin ng tulong ang kaibigan kong hangin, sabi ni Ed sa highway. O sige! Sigaw naman ni Maharlika Highway. Isa, dalawa, tatlo, pagpag, yugyug! Handa na kayo? Tanong ng hangin. Shhh! 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 Ang lakas ng hangin. Lahat ng lansangan sa lugar ay umuga. Dahan-dahan, palakas ng palakas. Parang isang himala, lahat ng bukol na nagkapit sa kanila ay lumutang sa hangin. Isa-isang lumipad pataas. Napakalakas ng hangin, pati lansangan umuga animo galit. Lahat halos ng dumi ay tumilapon at kumalat sa lungsod, sa lalawigan, sa barangay, at sa buong kapaligiran. Nagulat ang mga tao sa pangyayari. Naglalakad ang isang tao sa lansangan nang biglang natabunan ng disposable diaper sa muka. Isang dalaga naman ay nabigla nang may tumugpa sa tabi niya ng mga nagkalat na lata, mga basyong plastik na baso. Samantala, isang sanggol naman ang nilalaro ay balat ng saging. Ang batang babae naman ay napuno ng balat ng candy ang kanyang mga bulsa. Ang mga basura ay lumagos sa mga nakabukas na pintuan at bintana ng mga bahay, kotse at bus. Ang palibot ay napuno ng lumilipad na mga basura. Dumikit ito sa mga gusali, sa mga punong kahoy, sa mga bahay, sa kotse, sa bus at sa mga tao. Ang buong lugar ay nagkaroon ng maselang problema sa basura. Nagsimulang magkasakit ang mga tao. Masangsang ang amoy ng hangin. Ang daming langaw na tumutugpa sa mukha at katawan nila. Nahintakutan ang lahat. May basura kahit saan. Narinig nila si Maharlika Highway na nagsalita. Ang mga basurang ito ay galing sa inyo, mga basurang tinapon nyo kahit saan. Ngayon ay bumabalik na sa inyo. Pakiusap lang, tulungan nyo kaming maglinis bago mahuli ang lahat. Sa narinig nila kay Maharlika Highway, noon nila naisip ang malaking kamali ang idinulot nila sa paligid. Nangatakot ang mga tao sa nasaksihang pagtabon ng mga basura sa syudad. Tatabunan tayo ng mga basura kung hindi tayo maglilinis. Lahat tayo ay magkakasakit at mamamatay. Kailangan natin ng malinis na kapaligiran. Sigaw ng lahat. Sa takot, lahat ay kumilos para maglinis. Kumuha sila ng walis. Ilang buwan din silang naglinis sa lansangan, sa ilog, sa dagat, sa mga tulay, sa kanilang bakuran at bahay. Gumawa pa nga sila ng tuntunin na walang sino man ang maaaring magtapon ng basura kahit saan. Sa loob ng bawat sasakyan, sa bus, sa truck, sa tren, isang maliit na basurahan ang nakalaan.
Natanto nila na hindi mabuti ang pagtatapon nila ng basura kahit saan. Nayayamot silang makitang muli ang mga lumilipad na mga basura mula sa mga bintana ng kotse, truck, tren, at bus. Alam nila na mawawala ang lugar na kanilang tinitirahan kung hindi sila magiging masinop sa pagtatapon ng basura. Hanggang isang araw, ang buong lugar ay naging malinis muli. Lahat sila ay nasiyahan sa nakita. May ngiting na wika si Maharlika Highway. Mga kaibigan, di ba mas mabuti ang mamuhay sa isang malinis na kapaligiran? Kaaya-aya sa paningin, di ba? Tama! Sang-ayon ni Express Highway. Hay, salamat! Masiglang sambit ni Southgate Highway. Wala na akong mga bukol, wala nang gasgas, wala nang pawis. Magaling! Wala nang basurang lumilipad. Maligayang sigaw ng mga lansangan habang ang kalangitan ay nakangiti at nasisiyahang nakatingin sa kanila.